Hello everyone! First time ko itong gagawin, sit-down vlog, no? Medyo shy type tayo, no? Pero wala tayong magawa ngayon. Third week of April, Semana Santa. Hello from South Korea, no? Nandito tayo sa Suwon. Medyo biglaan tong alis natin, ano? 1 week na plano. Actually, less than 1 week, mga 5 days. Before yung flight namin lang siya na plano, parang biglaan kasi ang tinitingnan namin is yung schedule ng work ko tsaka yung schedule ng mga bata. Kahit kasi bakasyon yung mga anak ko, meron silang mga extracurricular activities. So, hindi nagtutugma. So, nung nalaman ko na they will be available for more than 1 week, no, I grabbed the opportunity, booked a flight, no, kaya nandito tayo ngayon. Anyway, to make the story short, no, nandito sa South Korea for 10 days. Now, we're on our 5th day of our trip, no, and we're currently at Novotel Suwon, no. So, medyo weird ang weather dito sa Korea. Lagi namin chine-check every day ang weather to dress appropriately kasi before coming here, medyo in-underestimate namin yung weather kasi when we were checking, 17 degrees lang ang lumalabas sa AccuWeather. Pero, nung tumating kami sa Jeju, 13 degrees, but alam mo yung parang winter feels, mahangin. So, hindi kami masyadong nagdala ng mga panlamig, especially the kids, kasi sabi nila, kaya nila. So, alam mo yung regular clothes lang. Ako lamigin ako, so nagdala ako ng maraming panlamig. So, didistribute ko yon hati-hati, or doble-doble minsan yung damit, para lang ma-overcome namin yung malamig na weather. Hindi namin yun in-expect. So, since then, no, medyo in-anticipate na namin na malamig talaga siya. Pagdating naman namin ng Busan, malamig sa umaga, malamig sa gabi. Pero in between, like around 1 o'clock to 3, mahangin pa rin naman. Pero alam mo yun, yung masakit na sa balat yung araw. So, actually, Jeju pa lang, hindi mo ramdam yung init. Pero mapapansin mo na nasusunog ka kasi nga may araw hindi mo lang siya ramdam sa sobrang lamig. So, kaya, ayun, you have to bring your sunscreen, you have to apply your sunscreen at all times kahit na alam nyong malamig kasi nakakaano pa rin siya ng skin, nadagdagan ulit yung mga sunspots ko, yung mga blemishes ko. Anyway, alright, again, we're here in Suwon, Novotel Suwon. Very nice yung hotel namin, yung accommodation namin. No regrets, no. We booked this hotel because mas affordable siya. Kasi ngayon, no, prior to our flight, we checked the hotels in Seoul. Medyo mahal siya kasi nga biglaan. So, ang pinakamura naming nakitang hotel for a family of 4, 2 adults, 1 child, and 1 teen, nasa 20,000. Ang pinakamura So, yung 20,000 na yun, medyo mahal yun for us. So, ang ginawa namin, since very efficient, convenient naman ang transportation dito sa Korea, we decided to stay here in Suwon kasi nakapag-stay na kami dito last year, April din. And nakita namin, okay naman yung biyahe papuntang Seoul. It's just a 1-hour trip na mabilis lang. Tapos going to the airport, ang bilis lang din. There's a direct bus, no? From here to the airport. Kasi parang ano siya, triangle siya Gitna ng Seoul and Suwon yung airport. So, yung distance from Seoul to airport, Suwon to airport, parehas lang. So, we decided to stay here. Kasi very convenient. Paglabas mo ng hotel, nandiyan yung bus station, papunta sa airport. Paglabas mo ng hotel, to our right, mga 100 meters to our right, merong mall, shopping mall, nandun na rin yung KTX terminal. Nandun din yung subway station. Nandun din yung underground shopping center for clothes, for food. Ang dami ring food sa neighborhood from Seoul, no? So, medyo wala siya sa mismong city center. So, pinili namin tong hotel na to dito sa Suwon. It's Novotel, no? Kasi, nung nag-try akong mag-book ng mga hotel sa Seoul mismo, Myeongdong, Incheon, within that area, Hongdae, no? Ang mamahal.
around 20,000 per night for a family of 4. So, since konti na lang naman yung pupuntahan namin sa Seoul, kasi nakapunta na tayo doon ng twice na, no? Wala na tayo halos pupuntahan. So, yung mga pupuntahan natin with the kids, halos nandito sa Suwon, like the Daejangyun Park, the Everland, malapit din dito. The Starfield Suwon Library, meron din dito. The Hwaseong Fortress, other K-drama location spots, nandito din. So, pinili natin magstay dito dahil malaki yung difference ng price ng hotel. So, this is an Accor affiliate hotel, no? So, if you are an Accor member, you get discounted rates for this hotel. So, we booked it for 26,000 pesos for 4 nights. But actually, no, yung isang night ko, kasama yon sa free stay. Accor member benefit siya. So, kaya isang night natin, free siya. So, it's here, we paid a little more than 26,000 for 3 nights and 4 days. Medyo weird ang weather dito sa Seoul, no? The forecast kaninang umaga was around 17 to 20. Pero buong araw makulimlim siya, and bandang past 12, medyo may konting drizzles na. So, we're here in Suwon. Yan. I am planning to go to Hwaseong Fortress. Kaso lang, it's raining. So, since nga ang trip na to, isa tong family trip, no, kasama yung mga bagets. Medyo, gaya ng sabi ko, modified yung itinerary. Hindi namin nagawa yung itinerary because umuulan. So, nag-stay na lang kami sa hotel. Kaso lang, ako kasi masanay ako na pag umaalis na sa ibang lugar, ayoko nasasayang yung oras. Gusto ko sana lumalabas. So, gusto ko sana lumabas kanina. Unfortunately, nung trinay ko, around 3 o'clock, no, may drizzles. So, ayoko namang mamasyal ng malamig na, malakas yung hangin, may ulan pa. So, nag-decide ako magstay. Kaso lang, bandang 5 o'clock, na-board ulit ako. And since the hotel, 100-meter walk to the right ng hotel. Paglabas ninyo, nandun lang yung train station and underground shopping. Meron din na adjacent to the hotel rin, again to the right, no? Meron ding shopping complex. Nandun din ang KTX station. So, this is a good choice na hotel, no? Should you consider to stay outside of the city. Ito yung pinili namin dahil medyo mahal na ang mga hotels ngayon dito sa Korea, no? Maybe because of the season, spring, no? Medyo in demand. So, ang nangyari, we're looking at the rates of hotels in Seoul, Myeongdong, Insadong, Hongdae, Dongdaemun, lahat. Yung within the city center, yung malapit, no? Medyo mataas na yung rates. Pinakamababa is 20,000 per night for a family of 4. So, we just decided to stay here in Suwon. Anyway, no, lahat ng pasyalan na gusto namin puntahan, it's here. Nandito siya sa Suwon. Sa Seoul kasi, medyo may mga mangilan-ngilan na hindi pa tayo napupuntahan. Like the community of Hongdae, no, Itaewon, hindi pa rin natin napupuntahan. The Gangnam area. So, madali lang yon, kaya natin yung puntahan ng isang araw lang. So, malapit lang ang biyahe dito sa Seoul, dito sa South Korea. Very convenient, very efficient. You're just gonna take the train. Mabilis lang. Alam ko, wala, parang isang train lang. Kung mag-Myeongdong tayo, sobrang lapit lang. So, we just decided to stay here. Plus, hindi siya ganun kadaming tao dito. Less yung crowd dito, less yung tourists. So, very convenient to stay. Anyway, since nga hindi namin nagawa yung itinerary namin for today and na-bored ako, no? Nabuti tayo. Alam niyo naman dito sa Korea,
tawag dito, magaganda yung skincare products nila, fit for Asian skin. So, pwedeng-pwede sa ating mga Filipino. And sometimes, yung mga product nila dito, affordable pa. Maganda yung price. So, pumasyal lang ako sa Olive Young. I am trying to restock yung skincare products ko, The Ordinary. I usually use The Ordinary, no? And I'm looking for the product, yung active ingredient nung binibigay sa aking shot ng derma ko. It's PDRN. Kaso lang, medyo nabudol tayo ng konti. So, first time kong mag-share ng mga nabibili natin, ano, para lang, wala lang tayong magawa for today. So, share ko sa inyo, and then siguro babalikan ko kayo pag nagamit ko siya. So, yung iba kasi medyo doble-doble. So, pakita ko lang sa inyo yung mga nabili ko. Actually, ito kanina nabuksan ko na. So, bumili tayo ng, nakalimutan ko kasi yung pang skincare ko, pang makeup ko. So, bumili ako ng pang press powder. Dalawa siya. Kano ba to? Parang pag kinonvert mo, parang 200 pesos. And it comes with a lalagyan. So cute, no? So, tulungan niyo ako. Lagay natin. Nakita na ko sa kanya. Actually, kanina, ina-unbox ko na siya. Kaso sabi ko, ay, parang gusto ko siyang i-vlog. So, yan siya. Nice, no? Very nice. Yan. Lagyan natin ng light para kita. So, yan siya. Yan. Tapon na natin para mas less yung luggage natin. Tapos, bumili rin ako kasi nga nakalimutan ko ang aking makeup kit. So, wala tayong. Bumili lang ako dito ng para sa skin. Ito, anong tawag dito? Parang sponge. Pag naglalagay ka ng concealer. So, yan. Ano pa? Bumili tayo ng sunscreen. Magkano ba ito? Hindi ko na matandaan. Sorry, pasensya na. So, ito siya. Hindi ko pa siya nagagamit, no? I am using Anessa. Pero tingnan natin, baka naman okay. Parang tone up. Kasi gusto kong, marami akong blemishes sa skin. Yung mga sunspots. Gusto kong natatakpan. Tapos gusto ko yung texture niya very light lang. Marami. Nabutol tayo ng face mask. Ayan. So, pare-parehas lang siya. Pero ito siya. Ayan. Nakaka-brighten kasi ng skin yung Centella Asiatica. Ayan. So, pag bibili kayo, ang tinitingnan ko kasi yung active ingredient niya. So, yan, no. Nakikita nyo ba? So, yan. Mura lang siya. Parang on sale siya. Parang 100 pesos pag kinonvert mo. Yan. 100 pesos. Ayan. So, ano pa yung isang type? Ayan. Puro vitamin C. Ito yung isa. Ayan yung isa. Yun din yata yung active ingredient niya. Kung mapapansin nyo, no, parang pang whiten kasi nga ang dami kong blemishes sa face, mga sunspots. Yan ang aking pet peeve. Medyo ayun. Ano pa ba yung iba kong nabili? Magkakaparehas lang naman siya. Ito yung isa. Ayan. So, babalikan ko kayo kung effective siya. Actually, may mga nabili pa akong iba no, sa Jeju. Nakatago na kasi, naka-impake na, so hindi ko na-share. Okay. Ayan, medyo madami. Okay. So, ang cost niya, nasa ganon, more or less 100, no? Hanggang dun lang ang ating budget. Tapos, ito, vitamin C. Maganda daw siya. It's not actually a Korean brand, no? As per my friend, and nung ni-research ko, La Roche-Posay. It's a French brand. So, yan. Mukhang maganda yung reviews niya. So, I'm going to try. Yun nga lang, sabi ng friend ko, meron siya sa Manila. But the thing is, medyo pricey doon. So,
ginawa ko, bumili pa ako ng isang ganito. We'll see, kasi ginagamit ko naman siya. So, yan. Vitamin C. Okay, ano pa bang napudol sa akin? Ayun. And then, La Roche-Posay. La Roche-Posay. Correct me if I'm wrong. No? Hindi ko alam kung tama yung ating pronunciation. Okay, yun yung mga nabili natin. Ano pa? Ito, natuwa sa akin yung Derma Assistant ang tawag nila. Maraming binigay na mga free. May bagong product ang La Roche-Posay. Ngayon, yung Mela B3 Serum. Binigyan din ako. So, yan. Yung mga ano. So, marami siya. Yun. Let's see if it's going to work. Para less yung visits natin sa derma. But of course, no. Pag bumibili ako ng skincare ko, ang tinitingnan ko actually is the active ingredient nung product na ginagamit ko. Like, for example, minsan bumibili ako sa derma ko ng niacinamide, sarili nilang formula yon. So, pag bibili ako ng skincare product, yung active ingredient like niacinamide, yun yung hahanapin ko. So, ang talagang ano ko, no, skincare ko is The Ordinary. So, ayan, naputol kanina. So, yun. Yan ang sinasabi ko. Kung ano yung sinabi ng derma ko, kung ano yung active ingredient na prescribe ng derma ko, yun ang hinahanap ko. So, usually, no, nagsistick ako sa brand kung saan lang ako hiyang, The Ordinary. Hindi ako bumibili online kasi natatakot ako baka matsambahan ko. Medyo mahina ako sa online parang buying. Hindi talaga ako. Mas gusto ko kasi nakikita ko yung product na tatry ko, no. So, hindi ako bumibili. Tsaka marami ako naririnig na may mga fake daw nito. So, minsan nagpapabili ako sa friends, no, pag umaalis sila. Kasi ito yung ginagamit kong brand, The Ordinary. So, ito, multi-peptide. Wala kasi ako nakikita nito. Tsaka minsan, laging out of stock. So, ito yung So, kaya na sinabi ko, ito yung ginagamit ko for my skincare. Peptide, no? Ang isa pa, yung vitamin C, hyaluronic acid, and niacinamide. So, yun yung madalas kong, yun yung basic skincare essentials ko, no? Kaso lang, tsaka Arbutan. Kaso lang walang laging out of stock. Kahit last year, no, nung 2023 December, wala din siya, out of stock din siya. Parang nakabili ako ng isa lang. So, wala na. Medyo konti lang talaga siya. So, yun ang ating Olive Young Haul. No, more on, yun nga. Face mask. Gusto ko mag-try ng isa dito. Dami ko kasi, pet peeve ko kasi, ang dami kong sunspots, no? Actually, meron akong nakuhang product sa derma, no? Ini-inject siya, medyo masakit. Reduran, no? Pangtanggal daw ng mga blemishes. Actually, very effective siya. It's just that, pansin ko lang, parang it only lasts for like 3 weeks to 1 month. So, sabi ko, hindi siya madaling i-maintain kasi medyo expensive. So, kailangan natin ng mas mababang, mas cheaper alternative, no? So, I was looking kanina for PDRN na serum. So, madami kaso nilapitan kasi ako nung derma assistant. Though very, naman siya, very polite, no? Tapos, tinuruan niya ako. Tapos, while she is talking to me, no, sabi ko, let me think about it first. Tapos, ang ginawa ko, ni-research ko siya. In fairness naman,
she knows what she's talking about. Tama yung sinasabi niya. Even sa ibang bansa, no? May mga reviews ng derma akong napanood. Maganda rin yung product na sinisell niya talaga. So, nainganyo ang lola mo. Ito yung. So, vitamin C siya. Tapos sabi niya sa akin, you try daw the serum. So, I am going to try the serum. Meron kasi ako, again, the ordinary na vitamin C. It's an emulsion. Medyo rough, no? Tsaka parang yung amoy, medyo hindi siya ganun kabango. So, nung inamoy ko kanina, akala ko kasi baka matagal ko lang na stock. So, inamoy ko yung bagong product kanina. Talagang ganun pala talaga. Hindi siya talaga mabango. Pero, meron pa akong konti. Pero, paubos na. So, subukan ko to. Kasi ever since, ito naman yung sinuggest sa atin ng derma natin. Tapos, retinol din. Yun. So, yun ang aking skin basic essentials. Retinol, niacinamide, Arbutin, vitamin C, arbutin, niacinamide, vitamin C. Ayun. Tapos, yun nga, yung PDRN, naghahanap ako. So, actually, meron ako nabili. May binili pa pala akong isa. Ito pala, yan. Ano siya, maliit lang yung binili ko. Kasi medyo sensitive kasi yung skin ko. So, medyo mahapdi siya. Trinay ko kasi siya dito. Tapos, meron siyang parang prickly texture. So, sabi ko baka mamaya hindi humiyang sa akin. Magsugat yung skin ko, mag-allergy, mamula. At least maliit lang siya. Pwede kong i-stop. No, tsaka yung price niya parang halos parehas lang din sa malaki nung kinumpute ko. So, sabi ko, hindi ka na rin naman lugi. Tapos, on sale din siya. So, susubukan ko to. Babalitaan ko kayo. Gusto nyo ba? Balitaan ko kayo. Yan. Yan siya. Ano siya? Riddle Shot 300. Merong 100. Alam ko, meron ding 500. Ang alam ko ha. Meron ding 700. Pero, let's stick in the middle. Kunin natin yung medyo medium lang. Not naman the 100. Parang feeling ko too light. Makapal yung skin natin. Charot. Yan. So, ito. Subukan natin. Tapos, balitaan ko kayo. Yun. Okay. So, yan ang ating mga haul. Tapon na natin to. Yun. Natin kasama ngayon. Ayan. This is just another slow, lazy day. Sayang yung araw, nanginayang ako. Hindi tayo nakapasyal. Hindi natin nagawin itinerary natin. Medyo ano kasi, tawag dito, umuulan-ulan. Medyo weird yung weather dito sa Korea. So, sana bukas makaalis tayo kahit papaano. Diba? So, yan ang ating ang ating Olive Young haul, no? Sa mga friends ko, hello. Kung gusto niyo magpasabay, sige lang. My luggage is open for pasabay. So, yun lang. Bye!